Good day mga katubig! Welcome back sa aking mini fish farm, Aqua Fish Zone. Welcome back mga katubig! Maraming salamat po pala sa aking mga viewers at sa mga nag-subscribe na aking channel. At sa mga hindi pa po nakakapanood na aking channel, don't forget to like, subscribe, and comment sa baba. At ang topic po natin for today is ituturo ko sa inyo ang paggawa ng betta potion para sa ating mga betta fish. At ipapakita ko sa inyo kung ano pong epekto ng walang betta potion at mayroong betta potion. Kaya samahan nyo ako at panoorin tong video hanggang sa dulo at huwag kayong aalis. Tara, let's go! Pala mga ginagamit ko sa aking betta potion, guys. So ang kailangan natin ngayon ay talisay leaves. Ito yung umbrella tree, sinasabi nila na dahon. Ito yung guava, kawa mo naman to, guava leaves. At ito yung banana leaves dried. At ito yung turmeric. Ito yung iniinom ginagawa, hindi yung nilalagay sa mga yung agat, sabi nila. At kailangan natin ng bawang. At kailangan din po natin ng asin. Yun, importante rin yun. So, umpisa na ating betta potion. So, tingnan natin kung anong resulta. Ayan po. So, kailangan po natin palamigin muna siya para hindi maluto yung paglalagyan natin kasi sobrang init. Palamigin muna, hintayin natin, tapos kailangan natin strain. Tapos na, malamig na rin, napalamig ko na. Bago nyo pala isalang dito, kailangan malamig na po yung yung tubig kasi matutunaw to. Yun pala, nagkat ako ng ganito. Nagkat ako ng Coca-Cola para lang makita ninyo sample, kahit anong na plastic ba na pwedeng paglagyan, pwede nyo gamitin, pero sa akin itong ginamit ko para makita nyo mabuti. So nilagyan ko rin ng filter to.
Para pag masala po niya yung mga dahon. Ito po. So paano guys, sasala na natin ha. Tingnan niyo mabuti. Sarap naman. So guys, yun nga, tapos na tayo. Ito po yung natin, na-extract natin dun sa mga dahon na pinakuluan natin. So nakagawa po ako ng ganito kadami, oh. Yan. Itim na itim. Yan naman po, yung tira ng itong pinanggalingan po ng sabaw, huwag nyo pong itatapon itong mga dahon. Pwede nyo po pong gamitin to, ulitin nyo po hanggang siguro pwedeng hanggang pangalawa, pangatlo pang po to, na pagkuhanan ng extract nito. So huwag nyo pong itatapon ito, sayang. So ito na po yung final natin. Tapos susubukan natin kung anong result po yung ginawa nating potion. Mamaya papakita ko po sa inyo. Hindi po ito ba? Ito po ay yung beta potion po natin na gagamitin para sa mga beta natin. So ito po yung dalawang tank na sinasabi ko sa inyo. So bali clear po sila. Ayan. Tapos lalagyan natin ng pareho nito ng isda magkabilaan. Tapos lalagyan ko po ng ito po, magic potion ng beta. Yan po, subukan natin ha. So let's go! So ayan guys, ito po yung sample na meron pong beta potion at ito po yung walang beta potion. So nilagyan ko rin po ng magkabila ng isda para makita natin kung anong resulta niya. So mamaya papakita natin kung anong mangyayari. Dapat po magbabubbles po sila. Ito po yung top view. So wala pong bubbles gano'n yan. Ito po ha. So babalikan po natin sila mamaya. Yan, okay. Let's go! One eternity later. Welcome back mga katubig. Ngayon pong araw ay tutuloy natin yung topic natin kahapon. Hindi ko po natapos kasi kailangan natin hintayin na magbubbles po yung mga isda. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba nung malang potion at sa mayroong may potion. So let's go! So ito nga guys, ito na po yung kahapon na hindi natin natapos. So ito yung nilagyan ko ng potion at ito yung hindi. So papakita ko sa inyo kung anong pinagkaiba. Kung makikita po ninyo sa ibabaw, mayroon po siyang bubbles. So gumawa na siya ng bubbles niya. Ito wala. So ibig sabihin effective po yung ginawa nating potion. So kailangan po yan ng beta kasi yan po yung ginagawa para ito pang condition po ng beta. Ito po at nagiging breeding nest po nila at incubator po ng eggs. So maganda po ang tulong ng ating beta potion. Yan guys ha, nakita ko na sa inyo guys. Tapos na naman po ang aking videos. So sana po may natutunan kayo at sana huwag niyo pong kalimutan mag like, comment and subscribe po dito sa baba sa akin at mag comment na rin po kayo kung anong gusto nyong topic ko sa susunod na vlog ko.
At huwag na rin nyo pong kalimutan panoorin yung mga nakaraang video ko at sana makatulong din po sa inyo. At hanggang sa muli, paalam!